Ako po si Arnel, taga Novaliches. Hindi ako makatulog noong gabing yun. Mainit, tahimik, at may kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Bandang 11:11 ng gabi, naisipan kong umakyat sa rooftop ng bahay namin para lang magpahangin. Tahimik sa taas, rinig ko lang ang mahinang ugong ng mga electric pan ng kapitbahay at tahol ng aso sa malayo. Tanaw ko ang mga magkakadikit na bubong ng mga kapitbahay. Puro yero at semento. May ilang antena at sampayan. Umupo ako malapit sa gilid. Pinapalamig ang mukha ko. Doon ko napansin na may kakaiba sa bubong ng kapitbahay. Sa una, akala ko anino lang. Baka pusa. Pero gumalaw. Dahan-dahan. Parang gumagapang. Tinignan ko ng maigi. Sa bubong ng bahay sa tapat, may nilalang na nakaupo. Nakahubad ang itaas na katawan. Maputla ang balat. Payat na payat. Nakayuko siya. Parang may inaamoy. At nang umangat ang ulo niya, namula ang mga mata. Hindi lang siya basta pula, kundi pulang-pula. Nakatingin siya sa kung saan. Pero hindi sa akin. Parang may hinahanap. Nang lamig ang buong katawan ko, hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko, isang maling galaw lang at mapapansin niya ako. Pero hindi. Dahan-dahan akong umatras. Hindi gumagawa ng ingay. Nang makalayo ako ng kaunti, saka ako biglang tumakbo pababa na hagdan. Halos madulas ako sa takot. Pagdating ko sa kwarto, isinara ko ang pinto at nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na binalikan ng rooftop. Pinilit kong matulog. Kahit paulit-ulit sa isip ko ang mapulang mata at hubad na anino sa bubong. Sa uli, sa sobrang pagod at takot, nakatulog din ako. Kinabukasan, bandang umaga, narinig ko ang usapan ng mga kapitbahay sa labas. May buntis daw sa bahay na yun at may mga taong nagsabing may nakikitang kakaiba sa bubong tuwing gabi. Doon ko naramdaman ang lamig sa batok ko. Kaya pala may nilalang sa bubong na yun. At mas kinilabutan ako sa isang bagay. Kung hindi ako napansin noong gabing yun, ano ang hinahanap niya? Hindi na ako mapalagay buong araw. Simula nang marinig ko ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa buntis sa bahay na yun, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang itsura ng nilalang sa bubong. Hubad, payat at may mapupulang mata. Pilit ko kinumbinsi ang sarili na baka tao lang, baka lasing, baka imahinasyon ko lang dahil sa puyat. Pero may kutob akong hindi normal ang nakita ko. Pagsapit ng gabi, mas maaga akong natulog. Ayokong umakyat ulit sa rooftop. Ayokong makita uli yun. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, bigla ako nagising. May narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi malakas, parang kuko na kumikiskis sa yero. Nanginig ang buong katawan ko. Gusto kong baliwalain pero mas lumakas ang tunog. Sinilip ko ang bintana. Mula sa pwesto ko, kita ko ang bubong ng kapitbahay. At doon ko siya muling nakita. Nakatayo na ang nilalang. Mas malinaw na ngayon. Hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang mga braso. Masyadong payat ang katawan. At ang ulo niya, parang bahagyang nakayuko kahit nakatingin sa paligid. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng babae mula sa bahay na yun. Mahina lang pero sapat para manindig ang balahibo ko. Doon gumalaw ang nilalang. Mabilis, halos gumapang sa yero. Papalapit sa direksyon ng bintana ng buntis. Doon ko naintindihan kung bakit ako hindi niya pinapansin noong una. Hindi ako ang pakay niya. May biglang sumigaw sa kabilang bahay. Isang matandang babae. Maya-maya, may narinig akong kalabog. Parang may nahulog mula sa bubong. Pagtingin ko ulit, wala na ang nilalang. Kinabukasan,
Nagkalat ang balita sa amin. Dinala raw sa ospital ang buntis dahil bigla itong nanghina noong madaling araw. Mabuti na lang daw at may nakapansin na agad. May isang matandang kapitbahay ang nagkwento sa akin ng palihim. May umaaligid dyan gabi-gabi. Matagal na. Tumingin ka sa bubong, lalo na kapag may nagdadalang tao. Sabi niya. Simula noon, hindi na ako umakyat sa rooftop tuwing gabi. Kahit mainit, kahit hindi makatulog, mas pinili kong magtiis kaysa makita ulit ang nilalang na namumula ang mata. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili at mapasama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat po. Ako si Mario, janitor sa isang BPO building. Ilang taon na akong naglilinis dito. Sanay na ako sa puyat, sa katahimikan at sa mga amoy na ayaw ng iba. Basura, panis na pagkain, normal na sa akin yun. Pero may ibang amoy na hindi ko malimutan. Sa rooftop, unang gabi ko yung naamoy. Bandang 10:00, paakyat pa lang ako ng hagdan, sumalubong na agad sa ilong ko. Matapang, mabigat, nakakasulasok, parang nabubulok. Pero hindi basta basura. Akala ko noong una, patay na pusa o daga. Bukas ko nalang lilinisin, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, nandun pa rin ang amoy. Mas mabaho, mas malakas na. Araw-araw, tuwing ako ang naka-assign sa rooftop, parang mas lalo siyang kumakapit sa hangin. Kahit maglinis ako, kahit mag-spray ng disinfectant, hindi nawawala. Minsan pakiramdam ko, sumusunod pa siya sa akin habang nagwawalis. Isang gabi, may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad ako sa koridor papunta sa hagdan, may nakita akong babae sa dulo. Naka-office attire, mukhang galing night shift. Nakayuko, mabagal maglakad. Diretsong papunta sa hagdan paakyat ng rooftop. Napakunot noo ako. Bawal na ang umakyat ng ganong oras. Miss, sarado na po sa taas. Tawag ko. Hindi siya lumingon. Akala ko bingi lang o pagod, kaya sinundan ko. Pag-akyat ko ng hagdan, mas sumingaw ang amoy. Mas malala kaysa dati. Halos masuka ako. Pagdating ko sa rooftop, malamig ang hangin. Tahimik, wala ring tao. Wala ang babae. Napatingin ako sa gilid. May exhaust fan, sirang paso at mga basura sa gilid. Doon ko napansin na parang mas madilim ang isang sulok kahit pare-pareho lang ang ilaw. At doon din ang gagaling ang pinakamabahong amoy. Bigla akong kinilabutan. Habang papalapit ako, parang bumigat ang dibdib ko. Parang may nakatingin sa akin. Parang may gustong magsabi ng isang bagay, pero hindi ko pa alam kung ano. Napahinto ako sa isang malaking tambak ng basura. Hindi pa yun nagagalaw ng ilang araw. At sa gilid ng paningin ko, may nakita akong refleksyon sa salamin ng pinto. Ang babae, nakatayo sa likod ko. Nang lingunin ko, wala na siya. Pero ang amoy, mas lalong lumakas. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako sa harap ng basurahan. Hawak ang flashlight. Nanginginig ang kamay ko. Ang amoy, sobrang lapit na. Sobrang pumapasok na sa baga ko. Alam ko na sa loob-loob ko, hindi na ito hayop. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinilip ang loob ng basurahan. Noong una, puro itim na garbage bag lang ang nakita ko. Tambak, mabigat, pero may isang bag na iba ang hugis. Hindi pantay, parang may braso o binti. Tinutok ko ang ilaw. Doon ko nakita ang buhok. Mahaba,
Basa, nakadikit sa gilid ng bag. Napaatras ako agad, napaupo sa sahig. Sumuka ako saglit sa gilid ng rooftop. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo pababa, pero may kung anong pumipigil sa akin. Pag-angat ko ng tingin, nandun siya. Ang babae, nakatayo sa kabilang dulo ng rooftop. Hindi na siya mukhang normal na empleyado. Basa ang damit niya ng itim na mantsa. Maputla ang muka at ang mga mata niya puno ng pagod at sakit. Hindi siya nagsalita. Itinuro lang niya ang basurahan. Doon ko naintindihan. "Miss, sige, tutulungan kita," nanginginig kong sabi. Biglang nawala ang amoy. Parang humupa ang bigat sa hangin. At sa isang iglap, wala na rin siya. Tinawag ko agad ang supervisor ko at ang security. Hindi ko na tinakpan ng nakita ko. Hindi ko na rin inisip kung maniniwala sila. Pag-akyat ng pulis, doon nila tuluyang binuksan ang basurahan. Tama ang hinala ko. Bangkay ng babae. Isang empleyado ng BPO sa building na ilang araw nang nawawala. As a record daw na huli siya nakita nung nag-overtime siya. Doon nagsimula ang investigasyon. Habang iniimbestigahan, tinanong nila ako kung may napansin daw ba akong kakaiba. Sinabi ko lahat, ang amoy, ang babaeng nakikita ko tuwing gabi, ang pagturo niya sa basurahan. Hindi sila tumawa. Sa halip, mas lalong naging seryoso ang mga pulis. Lumabas sa CCTV na huling kasama ng babae ang manager niya. Isang lalaking mataas ang posisyon, kilala sa building. Lumabas din na may alitan daw, pressure sa trabaho, personal na galit, at may mga banta raw noon. Hindi nagtagal, inaresto ang manager. Sa investigasyon, umamin din siya. Doon niya itinapon ang bangkay. Akala niya walang makakapansin. Akala niya walang makakaamoy. Pero mali siya. Nakulong ang manager. Habang buhay na konsensya at rehas ang kapalit. Pagkatapos nun, bumalik ako sa rooftop. Ilang araw ang lumipas. Tahimik pa rin pero wala na ang amoy. Magaan na ang hangin. At matapos yun, nakapaglinis ako roon ng hindi nanginginig. Hindi ko na muling nakita ang babae. Pero alam ko, hindi siya nagpakita para manakot. Nagpakita siya para makahanap ng hustisya. Tahimik ang building ng BPO tuwing 2:00 ng madaling araw. Patay ang karamihan ng ilaw. Iilan lang ang naka-on sa bawat palapag. Sanay na si Ronnie, isang security guard na ilang taon nang naka-assign doon. Para sa kanya, normal na lang ang antok, ang lamig ng hangin, at ang katahimikan na minsan parang may bigat. Noong gabing yun, routine lang ang rubing niya. Hawak ang flashlight at logbook. Isa-isang chinecheck ang bawat floor. Wala namang kakaiba. Hanggang makarating siya sa may hagdan paakyat ng rooftop. Habang papalapit siya, may narinig siyang yapak. Mabilis, maliit. Pag-ikot niya ng ilaw, may batang lalaki na tumakbo paakyat ng hagdan. Mukhang mga 6 o 7 taong gulang. Nakatsinelas at may suot na lumang t-shirt. "Noy, bawal dito," sabi ni Ronnie. Akala niya may batang nakalusot papasok. Baka anak ng empleyado. Hindi yun imposible. May mga ina na walang mapag-iwanan ng anak. Tumakbo ang bata paakyat. Hindi lumingon. Parang takot o galit. Dali-daling sinundan ni Ronnie. Habang paakyat siya, napansin niyang walang tunog ang takbo ng bata. Siya, hingalin na. Rinig na rinig ang sariling yapak pero ang bata, wala. Tahimik. Pagdating nila sa rooftop, malamig ang hangin. Malawak ang lugar.
May railing sa gilid, tanaw ang buong syudad. Nakatayo ang bata sa may dulo, malapit sa gilid. "Uy, delikado dyan!" Sigaw ni Ronnie habang papalapit. Pagharap ng bata sa kanya, doon siya kinabahan. Maputla ito, walang bakas ng takot, pero ang mga mata parang puno ng lungkot at galit. "Bumaba ka na. Hanapin natin nanay mo," mahinahon niyang sabi. Ngumiti ang bata. Isang ngiting parang matagal nang may hinanakit. Bigla itong tumakbo papunta sa railing. "Wag!" sabi ni Ronnie. Sa harap mismo ng mga mata niya, tumalo ng bata. Napamura si Ronnie at tumakbo papunta sa gilid. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinisilip ang baba. Inaasahan niyang may makikita, kahit anong bakas, kahit dugo, kahit katawan. Pero wala. Tahimik ang baba, walang katawan, walang bakas ng pagkahulog, parang wala nangyari. Napaatras siya, nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Tinawag niya agad sa radyo ang kapwa niya guard. Nag-report ng insidente. Ilang minuto lang, umakyat ang mga kasama niya. "Anong bata?" tanong ng isa. "Wala kaming nakita. Walang pwedeng mahulog dyan na hindi napapansin," sabi ng isa pa. Kinabukasan, hindi matahimik si Ronnie. Dala-dala niya ang itsura ng bata. Ang ngiti nito bago tumalon. Hindi siya mapakali kaya kinausap niya ang isang matandang guard na matagal na raw sa building. Pagkwento niya ng nangyari, biglang tumahimik ang matanda. "Alam mo ba, may nangyari dyan dati." Kwento ng matandang guard na ilang taon na ang nakalipas. May empleyadong babae na night shift. Isinama niya ang anak niya sa trabaho dahil walang mapag-iwanan. Hindi napansin ng mga guard noon na nakapasok ang bata hanggang sa huli na. Gabi rin yun, umakyat daw ang bata sa rooftop. May narinig daw na iyak noon. Galit ang bata sa nanay niya dahil hindi binili ang gusto niyang laruan. Sa murang isip, sumama ang loob at sa gitna ng galit at tampo, tumalo ng bata. Simula noon, may mga guard na raw na nakakakita ng bata na tumatakbo paakyat ng hagdan tuwing madaling araw. Pero hindi lahat. Kadalasan, yung mag-isa lang. Napaupo si Ronnie, nanlamig ang buong katawan niya. Kung ganun, kaluluwa na lang pala ang nakita ko, mahinang sabi niya. Tumango ang matandang guard. Simula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, iniiwasan na ni Ronnie ang rooftop. Matagal ng plano ni Lance na puntahan ang rooftop ng isang kilalang mall sa Quezon City. Sikat kasi yun sa social media. Ang daming cafe sa taas, puro glass wall, may mga halaman at garden. Tapos kita ang city lights paggabi. Perfect daw pang kape, pang relax, pang picture. Isang Biyernes ng gabi, bandang 7 PM, natuloy din siya. Galing trabaho, pagod, gusto lang magpalamig ng ulo. Pag-akyat niya sa rooftop, agad niyang naamoy ang kape. May mga taong nagkukwentuhan, may mga magjowa na nagpipicture, may barkadang nagtatawanan. Normal lang lahat, pero may mga sulok na medyo dim dahil sa mga halaman at puno. Umorder siya ng kape at umupo sa isang mesa malapit sa railing kung saan tanaw ang buong QC. Habang iniintay ang order, napansin niyang malamig ang hangin, ibang klaseng lamig. Akala niya dahil lang sa pagod. Habang iniikot niya ang tingin niya, doon niya nakita sa bandang garden area
Sa pagitan ng mga halaman, may isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, diretso hanggang bewang. Nakatalikod ito, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Akala ni Lance nung una, isa lang na nagpipicture. Uso naman yun sa rooftop. Pero may kakaiba. Hindi ito humahawak ng cellphone. Hindi rin gumagalaw kahit may dumaraang tao sa tabi niya. Tinignan ni Lance ang mga taong dumadaan malapit doon. Wala man lang reaksyon. Walang tumitingin. Wala ring umiiwas. Parang siya lang ang nakakakita. Kinabahan siya. Sinubukan niyang alisin ang tingin. Uminom ng tubig. Kumurap ng ilang beses. Pero nang tumingin ulit siya, nakaharap na ang babae sa kanya. Nanlambot ang katawan ni Lance. Maputla ang muka. Sobrang puti. Parang walang dugo. Walang ekspresyon ang muka. Pero ang mga mata, diretso sa kanya. Hindi kumukurap. Hindi rin gumagalaw ang dibdib. Parang hindi humihinga. Biglang bumigat ang paligid. Yung ingay ng mga tao, parang unti-unting nawala sa pandinig niya. Ang naririnig na lang niya ay ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang naglakad ang babae, papalapit. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang lumulutang ang paa sa sahig. Walang tunog, wala ring yabag. Gusto sanang sumigaw ni Lance, humingi ng tulong pero hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa kabilang mesa. May mga taong nagkakape, nagtatawanan, pero ni isa, hindi napapansin ang papalapit na babae. Nang halos 1 metro na lang ang layo, huminto ang babae. Doon niya napansin, wala itong anino, kahit maliwanag ang ilaw. Biglang yumuko ang babae, at sa mahinang boses, bumulong. "Huwag ka nang tumuloy." Tumayo siya bigla. Natumba ang upuan. Tumapon ng tubig sa mesa. Napatingin sa kanya ang mga tao. Nagtataka. Paglingon niya sa garden, wala na ang babae. Parang wala nangyari. Hindi niya na hinintay ang kape. Mabilis siyang bumaba ng mall. Nanginginig ang kamay. Halos takbo ang lakad. Paglabas niya, doon niya na lang napansin na basang-basa ng pawis ang likod niya kahit malamig ang gabi. Pagdating niya sa bahay, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng babae, ang mga mata at ang boses. Kinabukasan, kuwento niya sa kaibigan niya ang nangyari. Tinawanan lang siya. "Seryoso? Ang daming tao dun ah. Baka guni-guni mo lang." Pero ilang araw ang lumipas, may nabasa siyang post sa isang forum. May nagtanong, may nakaranas na ba ng kakaiba sa rooftop ng mall na yun? May nakakita raw minsan ng babaeng nakaputi sa garden area. Doon siya natakot ng sobra. Hindi na muling bumalik sila sa rooftop na yon. At tuwing dadaan siya sa mall na yon paggabi, kahit sa labas lang, iniiwasan niya ng tumingin sa itaas. Hello po Sir Dave. Ako nga pala si Rico, 27 years old, working student at part-timer sa isang 24 hours convenience store dito sa Bikutan. 3 buwan pa lang ako dito, pero masasabi kong sanay na ako sa night shift. Tahimik lang kasi, kaunti ang customer, at madalas mga laseng o grab driver lang ang dumadaan. Pero may mga gabi talaga na kahit gaano katahimik, parang may bumubulong sa hangin. 12:00 ng gabi ang start ng shift ko. Pagdating ko sa store, sinalubong ako ni Kuya Arman, yung ka-shift ko dati na umalis na raw kasi lilipat ng branch. Pero nung gabing yun, pansamantala siyang bumalik para mag-train ng bagong staff. Habang nag-uusap kami, napansin kong medyo
Matamlay siya, namutla, pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Sabi ko, "Kuya, ayos ka lang? Parang may iniinda ka." Ngumiti lang siya pero halatang pilit. "Wala to bro. Basta pag nag-stuck ka mamaya, huwag kang masyadong magtagal sa aisle 3 ha." "Ha? Bakit?" Pero bago pa siya sumagot, dumating na yung supervisor namin, kaya hindi na siya nakapagsalita. Mga bandang 1:30 AM, ako na lang mag-isa sa store. Yung guard namin nakatulog sa labas at walang masyadong dumadaan. Tahimik lang habang nagre-rearrange ako ng mga chips at inumin. Sabay may narinig akong parang kalos ko sa bandang likod. Hindi naman ako agad kinabahan kasi may pusa minsan na pumapasok doon sa likod ng freezer. Pero nang sumilip ako, wala naman. Ang narinig ko lang ay yung tunog ng lumang chiller, parang humihinga. Pagbalik ko sa harap, may customer na babae. Nakatalikod lang siya, nakatayo sa aisle 3. Nakaduster, mahaba ang buhok at walang bitbit na basket. Tahimik lang. Iniisip ko kung bagong gising to o taga-kanto lang. Nilapitan ko siya. "Ma'am, good evening po. Kailangan niyo po ba ng tulong?" Hindi siya sumagot. Nakatayo lang siya, nakatingin sa shelf ng mga dilata. Lumapit pa ako ng kaunti, tapos napansin kong malamig ang paligid niya. Parang biglang bumaba ang aircon, pero hindi naman naka-on ang turbo mode. Sabi ko ulit, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Dahan-dahan siyang lumingon, pero hindi ko masyadong nakita ang mukha niya kasi nakatungo siya ng bahagya at natatakpan ng buhok. Ang weird lang kasi paglingon niya, may tunog na parang humihinga sa tabi ko. Pagkurap ko, bigla siyang nawala. Inikot ko yung store, nag-check ng CCTV feed, pero walang na-record na kahit anong tao sa aisle 3. Ang nakikita lang sa monitor ay ako, mag-isa na parang may kausap sa hangin. Pagbalik ko sa counter, nakita ko sa ibabaw ng resibo printer yung isang lumang canned goods, brand na matagal ng phase out. May label pa na best before 2009. Hindi ko alam kung saan galing. Hindi rin yun galing sa shelf kasi bago lahat ng stock namin. Saka ko biglang naalala yung sinabi ni Arman kanina. "Pag nag-stock ka mamaya, huwag kang masyadong magtagal sa aisle 3. Pagkatapos kong makita yung dilata sa ibabaw ng counter, tumayo lang ako doon. Hindi makagalaw. Ramdam ko na bumigat ang hangin sa loob ng store. Parang huminto ang oras sa dingding. 2:17 AM. Walang pumasok, walang dumaan. Pero sa CCTV monitor, may gumagalaw sa aisle 3. Nakita ko sa screen, may anino ng babae. Nakatayo lang sa gitna ng aisle. Mahaba ang buhok, puting-puti ang suot at may hawak na canned goods na parang inaabot sa hangin. Pero sa totoong paningin ko, wala. Pagkasilip ko sa mismong aisle 3, walang tao. Pero naririnig ko ang pagkalansing ng lata na parang may nahulog. "Kuya Arman, ano ba tong sinasabi mong huwag magtagal sa aisle 3? Bulong ko habang unti-unting lumalapit. Habang papalapit ako, bumaba ang ilaw ng store. Nag-flicker. Ang CCTV monitor sa counter nag-glitch. At sa mismong gitna ng aisle 3, may nakita akong maliit na paddle ng tubig. Walang leak, walang bukas na chiller pero basa ang sahig. Nung tumingin ako sa ilalim ng shelf, may paa. Paa ng babae. Maputi, namamasa, nakapaikot ang mga daliri sa sahig. Parang kumakapit. Dahan-dahan akong umatras. Pero biglang
may bumagsak na lata sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero sa salamin ng freezer, may refleksyon ng babae sa likod ko. Nakangiti siya. Yung ngiti na pilit, sobrang lawak at nangingitim na yung paligid ng labi. Yung buhok niya, basa, parang galing sa ulan o ilog. Pagbalik ng tingin ko sa likod, wala. Pero sa salamin ng freezer, nandun pa rin siya. Nakatitig. Dahan-dahan siyang lumalapit sa likod ng refleksyon ko. Doon ko naramdaman yung malamig na hininga sa batok ko. Tapos biglang may bumulong sa tenga ko. Nandito lang ako. Simula nung binuksan nila to. Sumigaw ako at tumakbo palabas. Halos madapa sa tapat ng counter. Ginising ko yung guard. Nanginginig ako habang itinuturo yung loob. Pagbalik namin, bukas lahat ng chiller door. Nagkakalansingan yung mga lata kahit walang hangin. At sa gitna ng aisle 3, may isang lata lang na nakatayo mag-isa. Yung luma ulit. Best before 2009. Kinabukasan, tinawagan ko si Kuya Arman. Noong una, ayaw niya magsalita pero nung sinabi kong nakita ko yung babae, tumahimik siya sandali. Sabay sabi niya, "Hindi ko na sana sasabihin pero ilang taon na yan. Yung branch dati, sari-sari store to noon. May babae raw na nalak sa loob nung binaha. Hindi na nailigtas. Natagpuan na lang siya sa likod ng chiller. Yung mga canned goods, galing pa sa panahon niya. Ayaw nilang tanggalin lahat kasi malas raw." Simula nung gabing yon, nag-request na ako ng day shift. At nang malipat ako, wala naman na akong naramdamang kakaiba. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.